Wala na akong ibibigay sa iyo. Handa na akong ilok ang lahat ng iyong mga card. Kakakasal ko pa lamang at nailok ng aking biyenan ang lahat ng card na nakapangalan sa akin. Nananatili akong kalmado. Tinatanong nila kung bakit hindi ako umalis ng mas maaga, bakit nagtiyaga ako hanggang sa mawala na ang sarili ko. Ngumingiti na lamang ako. Dahil may mga sugat na hindi dumudugo, ngunit unti-unting ginagasgas ang ating kaluluwa. Hanggang sa araw na hindi mo na makilala ang sarili mo sa salamin, inakala nilang masisira ako, inakala nilang babagsak ako sa loob ng bahay na punong pagpipigil, ngunit nagkamali sila. Nang araw na lumabas ako sa pintuan na iyon ng walang dala, sinabi nga lahat na nawalan ako nga lahat, ngunit alam ko iyon ang araw na nakuha ko ang lahat, nakuha ko ang aking sarili. Hindi na ako asawang sinuman, hindi na ako manugang sinuman. Ako ay ako. At paano magsisimula ang paglalakbay ng isang babaeng 40 taong gulang na babangon mula sa mga abo? Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Ang tunong ang isang bagay na malakas na ibinato sa ibabaw, ngang salaming mesa ang nagising sa akin parang may humugot sa akin mula sa isang matagal na pagtulog. 3 bangkad ang umikot ng ilang beses, nagtatamaan sa isa't isa at humiga ng malamig at walang buhay tulad ng aking kapalaran sa sandaling iyon. Mga card na nakapangalan sa akin, ngunit hindi na sa akin. Nakatayo si Senyora Gloria sa harap ko. Ang mga matay matalas tulad ng talim ng kutsilyo. Ang boses niya ay malinaw sa bawat salita, malamig hanggang sa naramdaman kong nangangalay ang aking mga kamay. Wala na akong ibibigay sa iyo, ailok ko na ang lahat, tapos na. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay siya 3 card, isang tibok pa. Kalmado, kakaibang kalmado. Sa loob ko ay wala ng alon, wala ng kahihiyang nagpapahirap sa akin gaya ngang inaasahan ko. Tanging isang katahimikan lamang, malalim tulad ng ilalim ng balon. Yumuko ako at isa-isang pinulot ang mga card, inilagay sa aking bag. Malambot ang aking galaw. Ngunit may isang bagay na nagpahinto kay Senyora Gloria ng isang saglit. Marahil ay inakala niya na iyak ako, o luluhod at makikiusap, o hihiling kay Ramon. Ngunit tahimik lamang ako. Si Ramon ay nakatayo ng nakasandal sa dingding. Ang mga matay umiwas sa akin na parang ako ay isang bagay na mahirap panorin. Tinawag ko siya ng mahinahon. Kumukurap si Ramon, ang mga labi kumikilos ngunit wala siyang nasabing anuman. Nagtatanong ako ng direkta, ang boses ko'y malambot tulad ng hangin sa bubong ng bahay. Alam mo ba ang tungkol dito bago pa man? Tumango siya. Napakahina kung hindi ko mabuting pinansin ay maaring akalaing yumuyuko lamang siya para pulutin ang isang bagay, isang tango na suminghap sa aking dibdib. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil kinumpirma nito ang matagal na kong nadarama. Nawala na si Ramon sa akin bago pa man mawatak ang kasal na ito. Lumapit pa si Senyora Gloria ng isa pang hakbang, ang kanyang takong ay tumatambok sa tiles, isang tunok na nakakakilig ang pagkatunok. Hindi ka na miyembrong pamilyang ito. Mula ngayon, ayoko kang makita dito muli. Huwag kang umasa na maawa ako. Ngumiti ako isang ngiting nagpakilig sa aking sarili. Hindi ito ngiting ang isang taong sumusuko, kundi ngiting ang isang taong sa wakas ay nakita na ang katotohanan. Hinila ko ang maliit na maleta na nakalagay sa tabingang sofa. Nang ang gulong ay dumula sa sahig, ang ingay ay para bang huling linya sa pagitan ko at ng bahay na ito. Tumayo ako ng tuwid, inayos ang aking bag at lumingong kay Hamong. Ang mga mata niya ay puno ni pagod, nungit doon ay wala kahit isang pagmamahal, kahit isang habag, kahit isang responsibilidad, tanging kawalan lamang. Tinanong ko ang huling tanong para lamang malaman na walang napalampas. Gusto mo bang umalis na ako, hindi ba? Tumingin si Ramon sa sahig. O, sandali lang, para humupa ang lahat. Huwag ka nang magmatigas. Natawa ako isang tawa na walang tunok. Naroon ito sa aking lalamunan, dumampi sa pinakamataas na antas ng kabiguan, at nagbasag ngunit matatalas. Lumiko ako,
Ngunit habang inilalagay ko ang kamay ko sa seraduran ng pinto, nagsalita si Senyora Gloria mula sa likod. Ang boses ay puno ng tagumpay. Tandaan mo ngayon para hindi mo malimutan kung sino ang may kapangyarihan sa bahay na ito. Lumingon ako. Sa pagkakataong ito ay matagal akong tumitingin, ang mamatay malamig hanggang sa maging ang nagpahayag ng salitang iyon ay bahagyang umatras. Tandaan ko, ina, ang aking sagot ng tahimik. Nginusan ni Senyora Gloria ang bibig niya, inakala niyang sumusuko ako, ngunit hindi niya alam na sa sandaling iyon, habang sinasabi ko ang mga salitang iyon, ang aking puso'y isinara na sa lahat ng bagay na may kaunayan sa pamilyang ito. Bumukas ang pinto, ang hangin mula sa labas ay humampas sa aking muka. Walang ulan, walang araw, tanging katahimikan ng hapon na parabang ang langit mismo ay nakatayo ng walang galaw habang tinitingnan akong lumakad. Hinila ko ang maleta hakbang-hakbang sa bakuran. Ang aking aninoy kumakalat sa tiles baluktot ngunit mas malaya kaysa kailanman. Nang makarating na ako sa pintuan ng bakod, ang telepono sa aking bulsa ay nanginig. Isang abiso ang lumitaw sa screen. Isang hindi kilalang numero, ngunit alam ko kung sino ang nagpadala. Isang linya lamang. Kapag kailangan mo ako, nandito lang ako, ate. Sinupil ko ang telepono sa aking kamay. Inakala nilang ako'y walang hawak. Inakala nilang itinulak nila ako sa ilalim. Ngunit hindi nila alam sa araw na pinigilan nila ang lahat ng aking card, pinutol ko na rin ang aking takot. Itinaas ko ang aking ulo, huminga ng malalim. Ang langit ay kumalabok na parang sandaling bago ang bagyo. Ngunit hindi na ako natatakot sa bagyo. Itinulak ko ang mabigat na iron gate at lumabas mula sa lugar na nakulong sa akin ng ilang taon. Hindi na umikot ang ulo, hindi nanginginig, walang luha. Inakala nilang nawala na ang lahat sa akin ngunit hindi nila alam na ang ilalim ay siyang pinakamatibay na puwesto para tumalbog. Kung ang araw na iyon ay ang sandaling hinabot ko ang aking maleta at umalis sa 3 palapag na bahay na iyon, ang araw na pumasok ako ron ay ganap na kabaliktaran. Lahat ay magaan tulad ng hanging taksibol, malambot tulad ng ilusyon, at sapat ang init para maniwala akong papasok ako sa isang pamilyang may lugar para sa akin. Nakakatawa kapag inisip muli ang pakiramdam na iyon ng kapayapaan ay panlabas na papel lamang, manipis na kapag hipo mo ay namamakali. Ang hapon na iyon ay ambon, ang ulan hindi sapat para mabasa ang damit ngunit sapat para sa tiles sa harap ngang pintuan ng bakod ay may pakita ang aming nga anino, siya at ako, na baluktot. Hinila ko ang aking maleta, ang maga kamay ko'y bahagyang nanginginig sa kaba. Dahil papasok na ako sa bahay ng aking asawa, dala ang buong tiwala, pag-asa, at kahangalan ngang isang taong nag-isip na kung mabuti ka sa pamumuhay, mamahalin kang lahat. Kasama ko si Ramon, hawa niya ang aking kamay at nakangiti, huwag kang mag-alala, konti lang ang pagkamalikot ng nanay ko. Kapag magkasama na kayo, masasanay ka rin. Tumango ako, ang puso'y nag-aapuhap tulad kma bagong estudyante sa unang arawng klase, lahat ay nagnanais makatanggap kma pagtanggap. Ganon din ako. Bumukas ang pintuan ng bakod, hindi ito si Ramon ang nagpindot, may isa mula sa loob ang nagbukas. Ang unang lumabas ay ang kanyang ina, si Senyora Gloria. Tinitigan niya ako mula sa ulo hanggang paa, parang sinusuri ang bagong bilheng gamit para alamin kung may gasgas o pito, ngunit ang kanyang boses ay kakaibang malambot. Nakabalik na ba kayo? Pumasok na para matuyo. Ang ngiting babae ay hindi umabot sa kanyang nga mata, ngunit hindi ko iyon nakita nun. Nakita ko lamang ito bilang isang pagtanggap. Nang pumasok sa loob, ang sala ay malawak at magarbo ngunit parang walang init ng tao. Nakatayo ako sa gitna ng bahay na parang nakatayo sa isang refrigerated room, walang kahit kaunting init. Ngunit pinaalalahanan ko ang sarili ko, marahil ay dahil bago pa lang ako dito. Ang hapon na iyon, sinabi niya sa akin na pumasok sa kusina para tumulong. Ang kusina ay malinis hanggang sa hindi ko alam kung saan ilalagay ang cutting board dahil baka madumihan. Habang nahuhugas akong gulay at nagugupit ng karne, si Senyora Gloria ay nakatayo sa likod ko, tinitiknan ng hindi nagsasalita.
Ang katahimikan na iyon ay nakpalalamig sa aking likod ng bawat serye, ngunit pinaginhawahan ko ang sarili ko. Ganyan ang bawat biyenan. Sa tanghalian, naglagay si Senyora Gloria ng karne sa aking mangkok. Ang galaw ay malambot na nakpagalak sa akin. Tumingin si Ramon sa akin at ngumiti. Mas naktiwala ako na mayos ang lahat. Ngunit pagkatapos, tumingin ng direkta si Senyora Gloria sa akin at naktanong en isang bagay na mukhang pag-alaga ngunit kakaibang narinig. Alam mo bang mag-ipon ng pra? Ligaya. Bahagyang nagulat ako ngunit sumenyo pa rin ng magalang. Opo, maraming taon na akong nagtatrabaho sa opisina. Sanay na ako sa pamamahala na gastusin. Tumango si Senyora Gloria. Pagkatapos ay ibinaba ang kutsara. Ang boses ay pantay na parang sinasabi ang isang bagay na halata. Sa bahay na ito, pinagsama ang lahat ng pera. Walang mag-isa. Ang card na nakapangalan sa iyo ay ibigay mo sa akin para alagaan. Ang babay kapag hawak ang pera ay madaling gumastos. Nangatuwa ako ng kaunti. Naksalita si Senyora Gloria nang mahinahon parang ito ay walang hanggang tuntunin. At dahil ayaw kong makpalungkot ng loob, lumingon lamang ako kay Ramon. Walang reaksyon si Ramon, ngumiti pa siya ng mapayapa. Sinasabing nanay ko para mapagkakatiwala ang mayos, marunong siyang mag-manage. Lumubog ang buong silit sa tunong ng pinggan at kubyertos, ngunit ang sinabi niya ay palaging umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Pagkatapos ay pinaginhawahan ko ang sarili ko. Oh, kapag makasamang nakatira, kailangang makiisa ka sa pamumuhay ng pamilya ng asawa. Hindi ko inaasahan na iyon na pala ang aking sariling binuksan ang huling kandado ng aking buhay at ibinigay sa iba. Gabi na noon, pagkatapos na umangat ang lahat sa kanilang kwarto, nagdalawang isip akong pumasok sa sala, kinuha ang pitaka mula sa aking bag. Hawak ko ang aking pangunahing card, tinitingnan ito ng ilang segundo. Maraming taon ng trabaho bago ko nakuha ang kaunting pera na ito, ang kaunting kapangyarihan na magpasya tungkol sa aking sariling buhay. Ngunit narinig ko ang boses ni Ramon mula sa hagdan. Kung sinasabi nga nay, sundin na natin para maging mayos, sanay na siya, ang kanyang boses ay magaan, ngunit itinulak nito ako sa desisyon na pagkatapos ay gusto kong hindi na sana ginawa. Dinala ko ang card sa kwarto ni Senyora Gloria. Nag-aayos siya ni megadamit sa aparador. Iniabot ko ang card, yumuko ng ulo. Ibibigay ko sa inyo para alagaan po. Agad niyang tinanggap ito. Ang galaw ay mabilis hanggang sa natigilan ako ng biglaan. Inilagay niya ito sa drawer, isinara gamit ang susi. Mabuti. Sa bahay na ito walang malawa na pera, magiging maayos kung sasundin ka. Ngumiti ako ngunit mabigat ang aking puso. Sinubukan kong ituring ito bilang pagmamahal ng matatanda sa pamilya. Ngunit nang lumabas mula sa kwarto niya, naramdaman kong may isang hindi nakikitang pinto na naksara sa aking likod. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na iyon, alam ko lamang na pinalalamig nito ang aking likod. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang naging palakaibigang paminsan-minsan ay bumibili ngang bagong damit para sa akin. Pinupuri ako ngang ilang linya ngang pakikipag-usap. Naging masaya ako hanggang sa hindi ko napansin na hindi siya napalampas kahit isang maliit na kilos ko. Sinuri niya ako sa paghuhugas ng pinggan, tiningnan sa paglalinis ng mesa, tinuruan kung paano ayusin ang magagamit ayon sa kanyang kagustuhan. Itinuturing ko ito bilang normal, dahil nag-isip ako na lahat ng biyenan ay nais na ang manugang ay gumawa ng tama. Hindi ko pa namamalayang sa sandaling ibinigay ko ang unang card, nagsimula na siyang masanay na kontrolin ang lahat ng bagay na sa akin unti-unti. Isang araw, gusto kong bumili ng boteng moisturizer na wala na ang cash ko sa pitaka kaya tinanong ko si Ramon. Nagsalita siya ng mahinahon ngunit naalala ko ang bawat salita. Kay nanay ka na kumuha, nakalagay na sa kanya ang pera. Narinig ko ang mga salitang iyon at napadaan ng biglaan sa banyo. Isang bagay na maliit lang tulad ng boteng moisturizer at kailangan ko pang humingi ng pahintulot. Enginutin ko ang labi ko ngunit pinaginhawahan ko muli ang sarili ko. Bahala na, kailangang sumunod ang manugang sa gustong ng biyenan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung gaano karaming beses ko pinaginhawahan ang aking sarili sa pag-isip na
lahat ay para sa salungan na ito na pamilya. Isang gabi, habang nakaupo ako katabi si Ramon na nanonood ng telebisyon, bigla siyang tinanong mula sa kusina ni Senyora Gloria, "Ligaya, nasaan ang supplemental card mo? Ibigay mo na rin para kumpleto." Natihilan ako. Noon ko pa lamang naalala na mayroon pala akong supplemental na card na maliit. Madalang gamitin ngunit ito ang nag-isang bagay na matatawag kong sa akin pa rin. Tumingin ako kay Ramon. Nagbabrowse siyang telepono, hindi tumitingin pataas. "Ibigay mo na, para madaling i-manage ng nanay." Ang salita ay magaan tulad ng balahibo ng manok ngunit nagbasag sa aking ulo tulad ng malaking bato. Tumayo ako at hinukay ang pitaka, nagpapawis ang makamay. Nang lumabas ako, mariing tumibok ang aking puso na parang gustong tumakas sa dibdib. Sa pagkakataong iyon ay ibinigay ko ang card ng hindi tinitignan ang kanyang nga mata. Dahil sa kaibuturan ng aking puso, nagsimula na akong matakot. Ngunit ang takot na iyon ay agad kong pinigilan gamit ang isang hangal na pariralang marami sa mga babaeng tulad ko ay nasabi na rin sa kanilang sarili. "Biyenan lang naman, huwag na palakihin pa." Hindi ko inasahan na ang maliit na desisyong iyon ay kukuha rin ng aking kalayaan. Hindi mo ba kilala ang ganyang sitwasyon? Alam mong may mali, ngunit naktitiwala pa rin sa dalawang salitang pamilya. Pagkatapos ang ilang linggong tila maayos, unti-unting lumihis ang lahat, hindi ko rin napansin kung kailan. Ang tatlong palapag na bahay ay lalo pang naging parang malaking iron cage na dahan-dahang pumipigil sa paligid ko, at ang may hawak ng susi ay walang iba kundi si Senyora Gloria. Tuwing umaga, bago ko pa matapos ang aking pag-ingay, maririnig ko na ang boses niya mula sa ibaba ang kusina. "Ligaya, lumapit ka dito. Sa bahay na ito ay walang ugaling matulog ng matagal." Nagmamadali akong bumaba. Ang mga mata ay maanta pa sa kakulangan ng tulog. 6:00 pa lamang ang orasan. Tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa, mukha siyang naiinis, parang nagawa ko ang isang kahihiyan. Sa bahay na ito, kailangang gumising bago pa sumikat ang araw. Ngayong umaga, 10 minuto kang nahuli. Ikaw, yumuko ako. "Pasensya na po. Natulog ng huli kagabi dahil sa paglilinis." Agad siyang pumagit na. Sa bahay na ito, walang pakikingan ang madahilan. Ang masalita ay malamig hanggang sa napatay ako. Bumaba si Ramon mula sa itaas. Nakita ang mukha ko, bahagyang nakunot ang pagkatapos ay lumayo na. Tumingin ako sa kanya na parang humihingi ng tulong, ngunit isang linya lang ang sinabi niya, "Huwag mong painitin ang nanay." Ngumiti na lamang ako kahit puno ang aking lalamunan. Ano pa ba ang nagawa ko kung hindi ang gumising ng 10 minutong nahuli, ngunit iyon lamang ang simula. Sa kusina, ang bawat galaw ko ay nasa ilalim kontrol niya. Nahuhugas akong karne, nakatayo siya sa likod ko, sinusuri ang bawat daliri ko. "Hay nako, Ligaya, ang pahuhugas mo ay nagpapalaglag ng tubig sa lahat ng dako. Punasan mo iyon." Nakmamadali akong sumunod. Pagkaraan ng ilang minuto, muli siyang naksalita. "Bakit hindi luto ang gulay? May matandang dahon pa doon sa susunod, mag-ingat sa pagpili." Tumugon ako ng marahan. Akala ko po ay nabunot ko na lahat. Ibinaba niya ang basket sa mesa, mahinahon ngunit nasaktan tulad ng tinampal. Ang manugang sa bahay na ito ay hindi maaring sumagot. Natihilan ako. Hindi po ako sumasagot. Gusto ko lang linawin. "Huwag nang maglinaw," agad niyang tugon. Ang sabi ko ay tama, sundin mo lamang. Nakatayo si Ramon sa tabingan refrigerator. Nakiningang lahat ngunit nakukunwaring naghahanap ng tubig na waring walang nangyayari. Tumingin ako sa kanya, ang mata ko'y humihiling na sabihin niya ang kahit isang salita para ipagtanggol ako. Ngunit mabilis siyang lumabas ng kusina. Palagi siyang ganyan tuwing lumalabas ang tensyon, tumatagalog siya tulad ng taong umiwas sa apoy. Nang tanghalian na tinangkala kong ilabas ang pagkain sa mesa, isang tingin niya ay sumunod ng isang ungol ng ilong. "Bakit ganyan pagkalagaing kubyertos? Aesthetically kulang, pag-aralan pa." Agad akong nagayos. "Pasensya na po, ayusin ko." "Huwag na, mag-iwan ng ganyan." Ngunit ang tono niya ay punong pangyuyurakan na nakpainit ng aking matanga.
Nagsimula na akong mapaktanto anumang gawin ko ay mali, hindi sakto ang oras ay mali, hindi sakto ang paraan ay mali, hindi ayon sa kagustuhan niya ay mas malaking mali. At si Ramon ang dapat sana ay nag-isang sandigan ko palagi na siyang nakatayo sa posisyong hindi nakikita. Isang gabi tanong ko kay Ramon nang nahihiga na kami. Palagay mo ba ay sobra-sobra si nanay sa akin? Huminga si Ramon tulad nung inistorbo ako. Sobra sensitive ka. Sinasabing nanay iyon para maging mas mabuti ka. Ang lahat ng nanay ay nagmamahal sa manugang. Natawa ako isang tawa na manipis tulad ng sinulid na halos maputol bago pa man lumabas. Nagmamahal ngunit sinusuri ang bawat pahinga mo. Nagmamahal ngunit sinasabi na mali ang lahat ng aking ginagawa. Nagmamahal ngunit ang bawat salita ay parang talim na nagpuputol ng aking puso. Ngunit tahimik na lamang ako. Hindi ko alam kung bakit noon ay ayaw kong makipagtalo. Natakot ako kung sasabihin ko ang lahat. Ituturing akong siyang sumira ng kapayapaan ng pamilya. Kinabukasan, ang isang pangyayari ang hindi ko malilimutan. Tinawag niya ako sa sala at sa mesa ay isang notebook ng talaan ng gastusin. Ano ang ginastos mo ngayong buwan? Ligaya. Nagulat ako. Wala naman pong nagastos, nanay, nasa bahay ako palagi. Inabot niya sa akin ang notebook. Isulat ang lahat bawat pisong ibinibigay ko, bawat pisong hawak ko. Tumingin ako pataas. Gusto po ba ninyong detalyadong isulat ko? Agad siyang sumagot. Sa bahay na ito, ayaw namin ng malabo. Ang pra ay dapat malinaw. At kung hindi ka komportable, baka hindi ka talaga angkop maging manugang ng pamilyang ito. Nakatayo si Ramon sa likod niya. Tumingin siya sa akin ng kakaibang tinging parang ako ang lumiliha ng problema. Mahinahon kong tinanong siya, palagay mo ba ay labis ito? Umiwas ang mga mata ni Ramon sa akin. Sundin mo ang nanay. Ganito talaga ang pamilyang ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na nakatayo akong mag-isa sa loob ng bahay na inakala kong tahanan. Ang bawat salita ko ay itinuturing na abala. Kapag nagtatanong ako ay isinasabing sumasagot ako. Kapag nagbibigay nga opinyon ay isinasabing bastos. Kapag pagod ako ay tinatawag na tamad. Kapag tahimik ay sinasabing masamang pakitungo. Ang bawat kilos ko ay inilalagay sa isang malansak na amag na itinayo ni Senyora Gloria. Sa pinakamataas na punto nun ay isang hapon nang nagtatambak akong damit sa labas ng bakod. Nakatayo siya sa pintuan, nakatiklop ang makamay sa dibdib. Mali ang pagbitay mong damit na iyan, maluwag na ang balikat nito. Lumingon ako at gusto kong magtanong para malaman ang tamang paraan, ngunit agad siyang nagsalita. Sumasagot ka na naman? Nilunok ko ang tanong na umaangat sa loob ko. Hindi po. Gusto ko lang malaman ang tamang paraan. Tinitigan niya ako ng isang matalim na tingin. Hindi ka na kailangang magtanong. Ang sabi ko ay sundin mo. Nang lumiko siya at lumayo, bitaw ako sa damit. Nahulog ito sa sahig. Ang alikabok ay kumapit sa balikat nito. Tinunton ko ang anino niya at biglaan ay naramdaman ko ang isang kakaibang kawalan sa loob ko. Hindi na ito pagiging nainis, hindi na kahihiyan, kundi parang nahahiwalay na ako sa aking sariling buhay. Gabi noon habang nakaupo kaming kumakain, tinanong niya si Ramon, "Bukas, may meeting ka ba?" Sumagot si Ramon, "Meron, nanay." Tumango si Senyora Gloria at tumingin sa akin. "Ikaw naman, bukas ay dapat bumangon ka bago mag-ikalimang ang umaga. Sa bahay na ito, walang naghihintay sa iba." Mahinahon kong nagsalita, "Nanay, minsan kapag napakaaga ko gising ay hindi na ako nakakasakit." Tinitigan niya ako ng mabigat. "Sa bahay na ito, walang mahina. Paulit-ulit mo ba akong gagawin?" Ibinaba ni Ramon ang kanyang kutsara, huminga ng malalim, "Huwag mong painitin ang nanay. Iniingatan kang nanay kaya sinasabi niya iyon." Lumingon ako sa paligid ng mesa, tatlo lang kaming tao. Ngunit napagtanto ko ang isang bagay na masakit hanggang sa natulok ang aking paa. Sa bahay na ito, wala akong tinik, wala akong lugar, wala akong kasama. Ako ang isa na dumating ng huli at dapat laging yumuyuko para mabuhay. Pagkataas sa kwarto,
Nakatayo ako sa harap ng salamin at matagal kong tinitignan ang aking sarili. Mukha ko pa rin ito, ngunit iba na ang mga mata. Pumulang na, pumutla, at kulang na sa kumpiyansa na noon ay mayroon ako. Noon ay alam ko na ang kapangyarihan sa loob ng bahay ay ganap na nakiling sa isa lamang tao at ang isinantabi hanggang sa tahimik na lamang siya ay ako. Noon ay nag-isip ako basta at mabuti ka, magalang, at magsikap na tuparin ang iyong tungkulin, maayos ang lahat. Ngunit hindi ko na namamalayan kung kailan, ang bawat araw na nabuhay ako sa bahay na iyon ay parang tumatabak sa manipis na yelo, isang maliit na pagkakamali lamang at mahuhulog ka sa bangin. Isang umaga, dinala ko ang almusal sa mesa. Ang itlog na prito na maingat kong pinalo para maging malambot, pinirito ng patas sa makabilang panig. Bago ko pa may lagay ay nagsalita na si Senyora Gloria, ang boses ay matigas tulad NG pagtatambol sa bakal. Bakit kayo manggina ang itlog? Akala mo ba ay gustong mataong nasunog? Yumuko ang aking muka. Akala ko po ay sakto na. Tinablan niya akong kalahating tingin. Sa bahay na ito, malambot ang itlog. Kapag hindi ka alam, ay magtanong palagi kang pabigla-bigla. Huminga ng malalim, nilulon ang naglalabas sa aking lalamunan. Nakatayo si Ramon sa tabi nga refrigerator, nagbabrowse ng diaryo at nagsalita ng isang pamilyar na salita na maari ko nang hulaan. Sundin mo ang nanay. Tama, ang nanay. Isang araw, inilagay ko ang mga damit sa washing machine. Dumaan si Senyora Gloria at biglang huminto. Nakalagay sa ibang paraan ang mga damit. Masisira ang tela niyan. Sinubukan kong ipaliwanag. Hinati ko na po ayon sa kulay, walang pinagsama. Agad siyang sumabat. Sumasagot ka na naman. Ang sabi ko ay sundin mo. Huwag makipaktalo. Natigilan ako nang wala sa sarili. Sa pamumuhay sa ilalim niya, tila lahat naga sinasabi ko ay mali. Minsan pumunta ako sa palengke para bumili ng sangkap para sa sinigang na gabi. Pagpasok ko sa bahay, tinanong na agad niya, bakit may repolyo? Wala dito sa bahay na kumakain ng repolyo. Mahinahon kong nagsalita, murang-mura po kaya binili ko para pagsahugin bukas. Tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa. Kahit mura, huwag bilhing hindi kailangan. Ang matalinong tao ay hindi nagbibili dahil sa presyo lang. Naintindihan mo ba? Ngumiti na lamang ako ng mapilitan, ang lalamunan ko ay nasusunog. Ang hapunan ay mas malala pa. Ang kariko ay inusisa niya ng parang hukom sa isang kompetisyon sa pagluluto. Bakit walang lasa? O baka ikaw talaga ay hindi marunong magluto? Bago ko pa masagot, sinabi ni Ramon, sundin mo ang nanay. Ang lutuin ng nay doon ay pinakamainam. Ang masalitang iyon ay pinawi ang lahat ng natitirang pag-asa ko. Walang nakilala sa aking pagsisikap, walang nagpuri sa aking pagod, walang nagtanong kung ko na ako. Mayroon akong isang pagkakataon nang tiklupan ko ang mga damit ni Ramon. Maingkat akong naktiklop, bawat tiklop ay tuwit. Ngunit dumaan si Senyora Gloria, itaas at sinuri. Ay nako, paano ka naktiklop? Nakikiling ang balikat. Tingnan mo ang pagkatiklop ng iba, ikaw ba ay kulang mula pa sa pagkabata? Isang mahinang salita ngunit sapat para bumaksak ang aking loop. Gabi noon habang nakahiga katabi si Ramon, mahinahon kong naktanong, palagay mo ba ay medyo mahigpit si nanay sa akin? Lumihis si Ramon sa kabilang panik, ang boses ay monoton. Ganyan ang nanay ko mula pa noon. Ang lahat ng nagiging manugang ng bahay na ito ay kailangang sanay. Huwag kang mag-isip ng masama. Lumingon ako sa dingding, ang maluha ay dumaloy nang hindi ako nangahas na umiyak ng malakas. Gusto kong tanungin siya, kaya pala, ako ba ay isang tao o isang anino? Ngunit ang tanong na iyon ay nanatili sa aking lalamunan. Pinilit bumalik dahil natakot akong lumikhang away, natakot na lalo pa siyang mabuwag sa akin, natakot na higit na maging mabigat ang atmosfera ng pamilya. Ganun na lamang ako nanahimik araw-araw, at habang lalo akong nanahimik, lalo siyang lumalapit. Isang araw, tinawag niya ako sa kwarto niya. Sa mesa ay isang tuwalya. Tiklop mo ang tuwalyang ito
para makita ko kung may nagagawa kang mayos. Naguluhan ako. Nais po ninyong tiklupin ko ito? O, tiklup mo para makita ko kung may nagagawa kang maayos. Nang matapos ako, kinuha niya ito, binuksan, at ibinato sa kama. Grabe, ang pangit. Ang isang dalaga na 18 anyos pa ay mas mayos pang maktiklop kaysa sa iyo. Kulang ka talaga. Nakatayo ako ng ganap na walang galaw. Parang inangat niya ang huling piraso ng aking dignidad at itinakwil. Gabi ngang kinabukasan habang naglilinis ako ng kusina, pumasok siya. Grabe ang paggamit mong sabong panghugas. Tingnan mo na mamaga na ang bula. Kayang-kaya ka bang ang sinuman? Yumuko ang aking ulo. Mahinahon akong nahingi ng tawad. Susundin ko sa susunod. Tinitignan niya ako na puno nga pagama. Nagsasalita kang ganyan ay nagkakamali ka pa, hindi ko alam kung ano pa ang makakamali mo. Ang masalitang iyon ay pinunit ang huling piraso ng aking pagalang sa sarili. Araw-araw ay tinatanong ko ang aking sarili, bakit ba naging isang babaeng napakababang ang tingin sa sarili? Bakit ko pinayagan ang matao na hawakan ang bawat piraso ng aking dignidad nang hindi man lang ako nagsalita? Marahil ay dahil sobra-sobra ang aking tiwala sa salitang kapayapaan ng pamilya, o baka ay dahil natakot akong kapag sumagot na ako, ang buong bahay na ito ay titignan sa akin bilang isang mapanghimaksik. Isang hapon habang naktidilik akong halaman sa labas, dumaan ang isang kapitbahay. Ang bagong manugang ba ito? Mukhang mapagkakatiwalaan naman. Nakatayo si Senyora Gloria sa tabi at nagbigay ng isang maikling sagot lamang. Maamo nga, ngunit mabagal. Mahirap turuan. Nakatayo ako roon. Maikpit na hawak ang spray na hardin, ngunit nasaktan ang aking puso. Saan ang pagkakamali? Sa pagiging maamo o sa hindi ko pagkaalam ng paraan para igalang ang aking sarili? Gabi noon nang nagtatiklop akong damit, pumasok si Ramon. Tumingin siya sa akin ng ilang sandali pagkatapos ay nagsalita. Huwag kang mag-atubili sa nanay. Sanay siyang magkumpara, ganyan siya. Inilagay ko ang huling damit sa kama at nagsalita ng mahinahon. Minsan ay gusto kong magtanong kung ako ba ay isang tao o isang anino sa bahay na ito, ngunit tinatahimik ko na lamang ang sarili ko dahil natakot akong kapag nagsalita ay lalo pang masisira ang lahat. Natahimik si Ramon. Pagkatapos ay nagsalita lamang siya, ikaw mismo ang nagpapahirap sa sarili mo. Ang sagot na iyon ay nagpaliwanag sa akin ng isang bagay. Sa matagal na panahon ay wala akong kakampihang maasahan maliban sa aking sarili, at habang lalo akong nagsisikap na maging matiisin, lalo akong naubos. Nang mahiga na ako, tumingin sa puting kisame, naramdaman ko na mabigat ang aking puso hanggang sa mahirap huminga. Ang mga maliit na banggaan na naktitipon araw-araw, oras-oras ay naging isang mabigat na bato na dumadaong sa aking dibdib. Walang nakakakita. Ako lang ang malinaw na nakakaramdam at nagsimula na akong talagang pagod. Ang hapong iyon sa kusina ay mainit na mainit, parang gustong lamunin ang aking hininga. Nakatayo ako sa tabi ng lalabang sinihang, patuloy na pumapalat na pawis sa noo. Si Senyora Gloria ay nakatayo sa pintuan ng kusina. Nakatiklop ang mga kamay. Mula sa malayo ay sinusuri ang bawat galaw ko tulad ng tagamasid na naghihintay ng pagkakamali. Anong luto pa nang may amoy na iyan? Sobra-sobra ang asim, paano kakain ang mga tao? Bago ko pamasagot, nagsalita siya muli. Sa bahay na ito, hindi gustong lutong ganyan. Pinipigilan ko ang sarili ko, hinaluan muli ang sinigang para maging pantay, pagkatapos ay nagsalita ng mahinahon. Iaayon ko po. Ngunit kahit gaano ko pa iaayon, hindi siya masisiyahan. Nang dalhin ko ang pagkain sa mesa, bumaba ang aking puso ng isang tibok, napakabigat ng hangin. Naroroon si Ramon, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Bumabalong ang ulo sa telepono. Hila ni Senyora Gloria ang kanyang upuan ng umupo. Ang mukha ay walang ekspresyon, ngunit ang mga mata ay matalas hanggang sa naramdaman kong nangangalay ang aking mga kamay. Nagsimula ang kainan sa katahimikan, pagkatapos ay ang malalim na buntong hininga niya, malalim at mabigat tulad ng isang hatol. Ligaya, halika rito, may sasabihin ako.
Ibinaba ko ang aking tinidor, ang makamay ay bahagyang nanginginig. Tinitingnan niya ako ng direkta, ang boses ay panatag hanggang sa nakakatakot. Sa bahay na ito, kulang ang manugang na marunong manganak at marunong kumilos ng maayos. Nagtatalo ako ng kagyat. Ang mga salitang iyon ay tuwirang tumama sa pinakamasakit na lugar sa akin. 2 taon kaming kasal ni Ramon ngunit wala pa kaming anak. Hindi ko kailanman isipin na kasalanan ko iyon. Ngunit ngayon na narinig ko siya, ang aking puso ay nasugatan. Nautal ako. Nanay, itinaas ng babae ang kanyang kamay. Huwag na. Tanong ko lang iyan ng tapat, iniisip mo ba iyon? Ang ibang mag-asawa ay pagkaraan ng 3 o 4 na buwan ay may balita na ikaw ay hanggang ngayon ay wala. Lumingon ako kay Hamong. Hindi siya tumingin sa aking walang gizang gipagitingging, walang gizang gisalitang gipagitanggo, walang gizang gikurochi ani responsibilidad. Naupo siya run at inikot-ikot ang baso parang wala siyang kinalaman. Mahinahon kong tinawag siya, Ramon. Tumingin siya pataas ngunit nagsalita lamang, kumain ka na. Huwag palakasin ang usapin. Ngumiti akong malungkot. Ang mabigat o magaan na usapin ay hindi ko ginawa ngunit ang lumonon nito ay ako pa rin. Hindi tinahimik ni Senyora Gloria ang sarili niya. Ang manugang na hindi marunong manganak ay parang nawala na ang kalahating ang halaga niya. Ang mataw sa labas kapag nakita ay mapapangiti. Totoo ang sinasabi ko, kung hindi ko sasabihin ay hahatol na sila sa pamilyang ito. Ang bawat salita niya ay parang tinutusok sa aking katawan. Humihingal akong nagsisikap na hindi manginig ang boses. Nanay, ang bagay na iyon ay nakasalalay din sa kalusugan at sa tamang pagkakataon. Nagbago ang tono niya. Sumasagot ka na naman. Ang sabi ko ay pakinggan mo, gusto mo bang turuan mo ako sa panganganak? Yumuko ang aking ulo. Hindi po. Ngunit sa loob ko ay parang may apoy na sumisika. Sinikap na hanapin ang daan palabas sa dibdib ko ngunit pinihilan ng dekada na pagtitiis. Natapos ang hapunan sa katahimikan at ang kahihiyang umaalon sa bawat ugat ko. Humayo akong mahugas ng pinggan ngunit nangangatal ang aking makamay. Hindi ko kailanman naramdaman ang pagkamaliit at pang-abuso hanggang sa ganito. Gabi noon, habang sinusuri ko ang aking bag para sa pamimili bukas, napansin ko na hindi na gumagana ang aking card. Sinubukan kong mag-log in sa banking app, patuloy itong nag-e-error. Tinawagan ko ang hotline at sinabi nila sa akin na i-verify ang impormasyon dahil pansamantala itong nalok. Nakalok ang account ng walang dahilan. Nakatayo akong parang naging bato sa tabi ng pintuan ng kwarto. Isang malinaw na kutob ang dumaan sa aking puso. Tumakbo ako sa kwarto ni Senyora Gloria. Ang pinto ay bukas. Nagayos siyan mga damit sa aparador panatag, parang walang nangyari sa buong araw. Nakatayo ako sa pintuan, pinigilan ang sarili kong maging mahinahon. Nanay, bakit ponalok ang card ko? Hindi siya tumingin pataas. Nilok ko. Ang boses ay panatag hanggang sa naramdaman ko ang aking sariling pagkamanghang-manhang. Biglang nabuka ang aking bibig. Nalok? Bakit po? Tiklop niya ang susunod na damit at nagsalita parang nagbabasang balita. Sa bahay na ito, hindi maaring hayaang ang pera ay nasa kamay ng taong hindi marunong mag-ipon. Ginagastos mo ng hindi nababatid, hindi ko alam kung saan napupunta ang pera. Kaya kailangan itong ilok. Nautal ako. Wala naman akong ginagastos, nanay. Sumasagot ka na naman. Ang sabi ko ay para sa pamilyang ito. Huwag mong kalimutan mula nang dumating ka dito, ang bawat pisong sa iyo ay sa pamilyang ito na. Tama lang na hawakan ko ito. Pinigilan ko ang mga luha na umaangat. Ngunit hindi ninyo binibigay sa akin ang bayad para sa mga personal na bagay o ibinibigay na gawain. Kaya saan ko magagamit ang pera? Inilagay niya ang damit, tumingin sa akin ng makipot na mga mata, ang boses ay malamig. Mahusay kung walang gagastusin, mas madaling ilok. Alam ko na sinadya niya ito. Gusto niya na wala ng kontrol akong matitira sa aking sariling buhay. Lahat ng pera ko na ipinasok sa bahay, lahat ng pinaksikap ko ay ginawa na niyang instrumento para lalong mahigpit akong pigilan.
Gusto ko pang magsalita ngunit sa likod ko ay narinig ko ang ngayapa ni Ramon. May nangyayari ba? Bakit maingay? Lumingon ako, nagsalita siya ng natural. Ano ang ginawa mo para malok ng nanay ang card? Huwag mong pagalalahin ang nanay. Tinitignan ko siya ngunit naramdaman ko na bumaksak ang aking puso ng isang palapag. Walang pagtatanong ng tama o mali, walang pakikinig sa aking paliwanag, walang pagtatanong kung may kahirapan ako, matagal na silang nakatayo sa isang panig. Lumiko ako papunta sa koridor. Ang aking aninoy nakalatag sa malamig na tiles. Sumandig ako sa dingding, huminga ng malalim. Hindi ko alam kung bakit sa sandaling iyon, sa gitna ng kahihiyan, kabiguan, at pakiramdam ng pagkakaagaw ng lahat ng karapatang magpasya, isang maliit na liwanag ay biglang lumitaw sa loob ko. Napakalit ngunit malinaw. Sa unang pagkataon pagkatapos ng matagal na pagyukod, narinig ko sa loob ko ang isang malambot ngunit matibay na tinig. Hindi maaring magpatuloy ni ganito. Binuksan ko ang mga mata ko. Ang pagkabigo sa dibdib ay hindi na kumukurot tulad ng dati, sa halip ay isang bagay na parang kalinawan ang pumalit. Sa loob ko ay humipo ang unang butong paglaban. Pagkatapos ng gabing iyon nang nilok ni Senyora Gloria ang lahat ng aking card, ang hangin sa loob ng bahay ay naging mas nakakainis pa. Nakalakad ako na parang sa ilalim nga aking mapa ay hindi tiles kundi tuyo na damo, isang maliit na apoy lang ay magsusulsol sa isang malaking sunok. Alam ko na hindi ko maaring magpatuloy ng ganito. Kailangan ko nang makipag-usap kay Ramon. Kailangan kong malaman kung gaano pa ang natitirang lugar niya para sa akin. Gabi noon, umambo ng mahinahon, nakatayo ako sa labas ng balkonahe, mahigpit na hawak ang malamig na barandilya. Sa lumang kwarto, nanonood ng basketball si Ramon. Ang asul na liwanag ng screen ay tumatanglo sa kanyang walang pag-alab na mukha, malayo at estranyo. Huminga ng malalim at pumasok. Ramon, gusto ko sanang makipag-usap. Pinatay niya ang telebisyon ngunit hindi tumayo. Sige, sabihin mo. Ang boses niya ay panatil hanggang sa napakilig ako. Nasaan na ang dating pagmamahal? Nasaan na ang maliit na pag-alaga? Umupo ako sa hilid kama. Lumingon para umarap sa kanya. Hindi mo ba nakikita na sobra-sobra na ang ginagawa ng nanay sa akin? Nakunot ang noo ni Ramon, parang ang tanong ko ay isang abala. Ganyan talaga ang nanay ko. Magtiis ka lang. Pamilya naman ito. Pamilya naman ito. Tatlong salitang pamilyar tulad ng isang diamantal na ginagamit niya para iwasan ang lahat ng responsibilidad. Nagsisikap akong manatiling mahinahon. 2 taon na akong nagtitiis. Kinokontrol ng nanay mo ang bawat salita ko, bawat kilos ko. Nalok ang aking card, hawak niya ang aking pera. Sinabi niya sa akin sa harap ng lahat na hindi ako marunong manganak. Wala kang ginawa. Umupo si Ramon, ang boses ay nagsisimulang maging hindi comfortable. Ano ibig mong sabihin? Ang nanay ay matatanda na, ang lahat ng sinasabi niya ay para sa ikabubuti natin. Sobra pesimistika. Ngumiti ako ng mahinahon, ang tawa ay mukhang nagbasag. Nakikipag-usap ako sa iyo ngunit naghahanap ka lang ng paraan para ipagtanggol ang nanay. Umiling si Ramon. Hindi iyon totoo. Ngunit kailangan mong maunawaan sino ang naging manugang ay may kasamang kahirapan. Ikaw ang nakpalakingang bagay kaya naging mabigat ang lahat. Ang masalitang iyon ay dumaling ng direkta sa aking dibdib. Tinitignan ko siya maingat na tiningnan, parang gusto kong hanapin sa mga matang iyon ang kahit kaunting responsibilidad, kahit kaunting pagmamahal, kahit katiting ng asawang minsan ko pang minahal. Ngunit ang mga matang iyon ay umiwas sa akin. Ramon, kung talagang itinuturing mo akong asawa, kahit isang beses ay kailangan mong ipagtanggol ako. Saglit siyang natigilan ngunit pagkaraan ng isang segundo ay huminga ng malalim. Huwag mo akong ilagay sa gitna. Ang nanay ko ay nanay ko, ikaw ay asawa ko, ngunit ang bagay na ito ay hindi ko papasukan. Biglang tumayo ako, ang lalamunan ay pumagas hanggang sa mahirap huminga. Hindi kita hinihiling na pumunta sa gitna, hinahiling ko lang na makita mo na tao rin ako, marunong ding makiramdam. Tumayo rin si Ramon,
Iniunat ang kamay na gustong bitayin ako, ngunit inilagay lang niya ito sa aking balikat magaan tulad ng isang mekanikal na pag-alo. Makchis kane. Mahirap ang nanay ko ngunit habang nagtatagal ay may intindihan mo. Ayaw ko na dahil sa iyo ay magaway ang pamilya. Tinitignan ko ang kamay niya sa aking balikat. Ang kamay na noon ay humawak sa akin sa paktawid ng kalsada, mahigpit na kumapit ng kasal, hinimas ang aking buhok nang umiyak ako. Ngunit ngayon ay malamig ito tulad ng kamay ng isang estranyo. Bitaw ni Ramon ang kanyang kamay, lumiko, pinabuksan muli ang telebisyon. Parang ang usapan namin ay isang commercial break lang sa gitna ng laro. Nakatayo ako roon ng matagal ang loob ko parang isang mangkok na nakabaliktad. Gabi noon ay mahirap akong makatulog. Patuloy akong gumagalaw. Ang pahinga ay putol-putol. Sa wakas ay tumayo ako at bumaba sa kusina para uminom ng tubig. Nang buksan ko ang refrigerator, may nakita akong dilaw na papel sa loob, hindi ko alam kung sino ang naglagay. Kinuha ko ito. Ang pamilyar na sulat kamay ni Senyora Gloria ay malinaw. Mula sa susunod na buwan, hindi ka na kailangang mamili. Hahawakan ko ang lahat ng gastusin. Ang tanging kailangan mo ay gawin ang gawaing bahay at sumunod. Hinihpit ko ang papel, ang buong katawan ko ay nanhinih. Hindi dahil sa takot, dahil naunawaan ko, itinuturing na niya akong kasambahay, isang tagapagsilbing walang karapatang humawak ng pera o magpasya ng anuman sa kanyang sariling buhay. Bumalik ako sa kwarto, natutulog na si Ramon. Tinitingnan ko siya sa kadiliman, tinitingnan ko ang likod na noon ay naging sandigan ko, ngayon ay isang lamig na kurba lamang, malayo at estranyo. Umupo ako sa gilid ni kama. Ang maluha ay umagos ngunit nilulon ko ang maito. Ayaw ko nang umiyak. Habang lalo akong umiyak, lalo ko namang naramdaman ang aking kahinaan. Marahil sa unang pagkakataon sa buhay na itong aming kasal, inamin ko sa aking sarili na wala na si Ramon sa akin. Nawala na ang sandigan, nawala na ang tiwala, nawala na ang respeto para sa lalaking minsan ay ipinagmamalaki kong asawa. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay nagsimula na akong mawalan ng tiwala sa buong kasal na ito. At kapag nawala na ang tiwala, hindi kawalan ng pag-asa ang naiwan kundi kalinawan. Isang katahimikang dahan-dahang nagsusunong lahat ng kahinaan sa loob ko. Nag-iwan lamang ng isang maliit na liwanag na matalas tulad ng talim ng kutsilyo sa aking puso. Alam ko na ang lahat ng aking pagsisikap na iligtas ang relasyonasyon ay nabigo at ang kabiguang iyon ay simula ng ibang bagay na tahimik na nag-atas sa loob ko. Pagkatapos ngang isang matagal na gabing walang tulog, gumising ako ng mas maaga kaysa dati, hindi dahil gusto kong mapagaling ang sinuman, kundi dahil may isang bagay sa loob ko na dahan-dahan ang gumagalaw tulad ng tubig na pinalipat ng hangin. Nakatayo ako sa harap ng salamin at tinitingnan ang aking hukay na mukha, matim ang mamata, maputla ang mga labi, gulong-gulo ang buhok. Isang babaeng dating kumpiyansa, dati ay namamahalang isang buong departamento ng Human Resources, dati ay pumipirma ng malalaking kontrata, naging parang pinakamaputlang anino ng yang sarili. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking pisngi, minsan lang gusto kong marinig ang isang salitang nakatulong sa akin, ngunit sa bahay na ito, walang sinuman ang sapat na mabait para ibigay iyon sa akin. Binuksan ko ang aking telepono. Nang walang matagal na pag-isip, tinawagan ko si Miguel. Si Miguel noon ay sekretaryo ko, noong panahon pa na nagtatrabaho ako sa kumpanya na pinapatakbo ng biyenan. Nasaksihan niya ang maraming bagay kaysa sa inakala ko at naunawaan niya ang lumang akin, ang babaeng malakas na hindi madaling pahintulutan ng iba na apihin. 3 tunog telepono, pagkatapos ay sumagot. Ang boses ni Miguel ay malalim at bigla na mainit. Ate Ligaya, bakit nagtatawag ka sa oras na ito? Sa pagdinig ng boses na iyon ay biglang sumigla ang aking dibdib. Matagal na akong hindi nakarinig ng isang boses na walang paghatol, walang paghamak, walang pagpilit. Miguel, may oras ka ba? Kailangan ko lang makipag-usap sa iyo. Hindi naktanong si Miguel dahilan, naksabi lang akat. Nasa saan ka, ate? Pupunta na ako. Mabilis ko siyang sinabihan. Hindi ayaw kong magkita sa bahay. Pumunta tayo sa coffee shop malapit sa dating opisina.
Maga akong dumating nag-isa akong umupo sa isang sulok na nakatago, ang puso ko'y mainit at malamig ng sabay. Sa labas ay dumaraan ang masasakyan, malakas ang torotot, ngunit parang hinawalay na ako sa mundong iyon, hinawalay sa lahat ng tunog, lahat ng galaw. Pagkaraan ng 10 minuto, pumasok si Miguel, pareho pa rin ang mabilis na lakat, bahagyang nakikilig habang nakahanap. Nang makita niya ako, saglit siyang natigilan. Nangayayat ka, ate. Anong nangyari? Pinigilan ko ang sarili kong lason. Hindi na gusto pang umiyak, ayaw nang magpakitang kahinaan. Naupo si Miguel sa katapat, maingat ang mamata. Sabihin mo na, ate, anong ginawa sa iyo para maging ganito? Nagsalita ako, lahat ay sinabi ko. Mula sa mga maliit na bagay tulad ng laging sinusuri hanggang sa paglok ng card, hanggang sa pag-abuso sa akin ng harap ng asawa, hanggang sa hindi napagtayo ni Ramon sa aking panig. Maingat na nakinig si Miguel, walang pumasok, walang napiling, walang nahatol tinitingnan, lamang ako ng isang tinging talagang nakikinig. Nang huminto ako, mahinahon siyang nagtanong, kaya naman, anong balak mo ngayon? Ngumiti akong nampahid, hindi ko na alam. Lahat ng mayroon ako ay parang kinuha ng iba. Nakunot ang no ni Miguel. Sino ang kumuha? Sumagot ako ng masakit na naramdaman ko. Ang pamilya, ang asawa ko at ang asawa ring minsan kong pinakatiwalaan. Sumandig si Miguel sa upuan, tumingin sa akin ng ilang sandali, pagkatapos ay biglang may sinabi na pumalo sa aking puso, Ate Ligaya, nakalimutan mo na ba? Nagtataka ako, nakalimutan ko ano? Humiling si Miguel lang mas malapit. Mayroon ka pa ring malaking bahagi ng kumpanya. Hindi iyon maaring kunin ng sinuman, walang karapatang pagtaluntan iyon. Natigilan ako, ang masalitang iyon ay parang isang sampal na nagpagising sa akin. Nagutal ako. Ngunit hindi na ako aktibong nagtatrabaho, ang biyenan ko ay hawak na ang lahat ng kontrol. Nagkakatawang bahagya si Miguel, ngunit hindi dahil sa kasiyahan. Hawak ng biyenan mo ang kontrol dahil umalis ka, ngunit ang shares mo ay nananatili sa iyong pangalan. Malinaw ito sa batas, hindi iyon maaring kunin ng sinuman, hindi rin may tago ang anuman mula sa iyo. Kailangan mo lang lumabas sa shareholders meeting at mabago ang lahat. Dahan-dahan akong umupo ng tuwid, ang dalawang kamay ay nagsama. Nagipatuloy si Miguel, ang geboses ay matibay tulad enige paku. Nakalimutan mo na ba kung gaano kagaling ang iyong sarili? Ate, isang babae tulad mo, hayaan nilang pangunahan ka hanggang ganito, hindi ko mapaniwalaan. Ang buong mundo sa loob ko ay lumiko. Naalala ko ang maaraw na namamahala pa ako ng departamento ng gabenta, ang boses, ang lakas, ang desisyon. Naalala ko ang mapulong na nakatayo akong nasa harap ng conference room, nagpapresenta ng estratehiya. Naalala ko ang mga beses na sarili ko ring hinawakan ang krisis kang kontrata, nakapagligtas kang malaking halaga para sa kumpanya. Dating malakas ako, dating may posisyon ako, dating ginagalang ako. Pagkatapos ay nang mag-asawa, pinayagan ko ang aking sarili na maging bato hanggang sa puntong hindi na ako nakapapagsya ng kahit anong bagay, maging nakalimutan ko na ang aking pinakamahalagang karapatan. Ibinaba ni Miguel ang boses ng mabagal. Hindi ka nagkamali, ate, ginamit kanila unti-unti. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ay namumula. Bakit mo sinabi? Iyon ang hindi ko nangahas na isipin. Tinitignan niya ako tulad ng pagmamahal sa isang kaibigan. Hindi ka hindi nangahas na isipin, hindi ka pinayagan nilang isipin. Pinaniniwala ka nilang wala ka, ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran. Sumandig ako sa upuan, malalim na huminga. Mula sa isang lugar sa loob ko, isang kakaibang pakiramdam ang bumangon. Hindi sakit, hindi pag-iyak, kundi ang pakiramdam ng muling hawak ang susi ng iyong sariling buhay. Kinuha ni Miguel ang baso ng tubig at itinulak patungo sa akin. Uminom ka muna, ate. Pagkatapos, kung gusto mo, tutulungan kita. Hindi kita pababayaang lumaban ng mag-isa. Hawak ko ang baso, ngunit nanginginig pa rin ang kamay ko, hindi dahil sa takot kundi dahil pagkatapos ng napakatagal na panahon, sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na hindi ako ganap na iniwan.
Tinitignan ko si Miguel, tinitignan ang determinasyon sa kanyang mata pagkatapos ay huminga ng malalim. Isang bagay ay malinaw sa aking puso na nakikirot. Hindi ako nagkamali. Hinamit ako nila. Sinasabi ko ang kwentong ito hindi para isumbat sa sinuman kundi para malaman ng mga babaeng nagtitiis tulad ko na hindi sila nag-iisa. Pagkatapos ang pakikipakita kay Miguel, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan ang isang pangungusap, mayroon ka pa ring malaking bahaging ang kumpanya. Ang masalitang iyon ay tulad ng matapang na kuryente na nagising sa akin mula sa matagal na pakaidlip ngunit hindi tumigil si Miguel doon. Kinaumagahan, tinawagan niya ako para lumabas sa dating coffee shop namin. Ang boses ay mababa ngunit puno ng tensyon. Ate, lumabas ka agad. Mayroon akong bagay para sa iyo. Kailangan mong makita ito. Maaga akong dumating ngunit nandun na si Miguel mula pa noon. Sa harap niya ay isang makapal na folder nga dokumento na nakataling goma na halos mabali sa pagkakapit. Seryoso ang mukha ni Miguel, ibang-iba sa karaniwan niyang mukha. Itinulak ni Miguel ang folder sa akin. Basahin mo, ate, ngunit maghanda ka muna. Binuksan ko ang unang pahina. Ito ay isang listahan ng hindi pangkaraniwang mga gastusin, detalyado hanggang sa bawat araw, bawat nilalaman. Maraming entry na may pangkalahatang dahilan tulad ng gastusin sa opisina, gastusin sa pakikipag-ugnayan, panloob na pag-ayos ngunit ang halaga ay hindi pangkaraniwang malaki. Itinangnan ko si Miguel. Tumangho siya. Si Senyora Gloria ang naglagda sa lahat nito. Walang sinuman sa kumpanya ang nangahas na magtanong. Lumipat ako sa susunod na pahina. Mga kontrata. Isang hanay ng mga kontratang nilagdaan sa mga hindi kilalang katrabaho wala sa listahan ng mga dating kasosyo ang kumpanya. Maraming kontrata ay may binurang masalita, binago ang petsa at ang naglagda ay si Senyora Gloria sa kaparehong kapasidad ng direktor. Nanginginig ang aking makamay. Si Ramon? Hindi ba niya alam ang tungkol dito? Huminga si Miguel ng malalim. Si Ramon ay namamahalalang human resources, walang karapatang makita ang malalim na mga financial report. At malamang, ang biyenan mo ay hindi rin pinayagan siyang makita. Natikilan ako, kaya naman hindi lang ako ang isinapay lalim ng salamin. Nagpatuloy ako sa pagbabasa, bawat pahina ay parang isang karayom na tumutusok sa manipis na tela ang huling tiwala ko sa pamilyang iyon. May mga gastusin na paulit-ulit, may mga gastusin na ginawa para sa mga regalo sa mga kliyente, ngunit ilang entry ang nagsasabing regalo para sa mga okasyon ngunit ang halaga ay napakataas para maging normal. Nagbigay si Miguel ng isa pang bag ng dokumento. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng kailangan mong makita. Binuksan ko ang bag minuto ngang isang panloob na pulong 3 buwan na ang nakalipas. Malinaw na nakasulat doon na ang kumpanya ay seryosong nabababa ang kita dahil sa mga hindi kilalang pinagmulan ng gastusin. Ang panloob na auditor ay nakmungkahi ng pagsusuri ngunit iniutos ng direktor na pansamantalang ihinto ito para hindi maapektuhan ang reputasyon. Ang direktor ay si Senyora Gloria. Tumingin ako pataas, ang puso ko ay tumitibok ng malakas. Miguel, matagal mo na bang alam ang lahat ng ito? Umiling si Miguel. Hindi ate, nakita ko lang nakakaiba ang mga pangyayari. Mula nang umalis ka, ang kumpanya ay nagiging magulo. Ngunit kamakailan lang nakuha ko ang mga dokumentong ito. May mga tao sa loob na gustong ipakita sa iyo, hindi sila naglakas loob na harapin ito ng direkta. Mahigpit kong kinuha ang folder. Si Senyora Gloria ay hawak ang posisyon ng direktor sa pangalan lamang pansamantala matapos akong umalis para alagaan ang pamilya. Pumirma akong dokumento na nagbibigaying kapangyarihan sa pamamahala ngunit hindi naglipat ng shares. Ngunit ginamit niya ang posisyon na iyon para itago ang mga pagkalugi maging may tanda ng pagsalungat sa mga regulasyon. Mahinahon kong nagtanong, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw ang bawat salita. Ang biyenan ko, alam ba niya na mayroon pa akong karapatan bilang founding shareholder? Tinitingnan ako ni Miguel ng isang matang puno ng pag-alala at habag. Hindi lang siya hindi alam, naniniwala pa siya na ibinigay mo na ang lahat sa pamilya.
Itinuturing kaniyang labas sa pamilya na iyon ang dahilan kaya niyang maging ganon sa iyo. Naupo akong walang galaw, isang malamig na pakiramdam ang dumaan sa aking likod. Hindi dahil sa takot kundi dahil ang katotohanan ay napakaaninaw na. Hindi ako tinanggal sa lahat ng mahalagang posisyon sa kumpanya dahil hindi ako magaling kundi dahil gusto nilang alisin ako. Gusto nilang burahin ang aking impluensya. Gusto nilang gawing isang babae sa loop ng kusina ako lamang walang nalalaman, walang boses. Ngunit naniniwala ako nun. Naniniwala hanggang sa kusa kong pinigilan ang aking sarili, kusa kong ginawa ang aking sariling anino. Tinitignan niya ako si Miguel. Ang boses ay dahan-dahan. Ate Ligaya, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung lalabas ka sa shareholders meeting na may mga dokumentong ito? Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ni Miguel ay nagniningning. Mababago ang lahat. Mahinahon kong isinara ang folder, ang aking makamay ay hindi na nanginginig. Isang kakaibang katahimikan ang dumating sa aking dibdib tulad ng kakahanap ng susi na matagal na nawala. Tumingin ako sa labas, ng bintana sa labas ay umalingaw-ngaw ang maitim na ulap. Ang hangin ay malakas na pumipindot sa bintana ng magaan. Ngunit sa loob ko, ang tanging maririnig ay hindi ang hangin, hindi ang mga sasakyan sa labas kundi ang huling kalinawan na bumubukas. Hindi ako mahina. Pinilahan lang ang aking mga mata at ang telon na iyon ay sa wakas ay nahulog na. Ang balitang aking pagbabalik sa kumpanya ay kumakalat ng mabilis tulad ng hangin. Isang oras lang pagkatapos nilabas ko ang coffee shop kasama si Miguel, nang tanghali ay nagsimulang tumunok ng patuloy ang aking telepono. Una ay mensahe mula sa ilang dating kasamahan na nagtanong kung babalik na ba ako sa trabaho. Pagkatapos ay ang manager ng Human Resources na nagtatanong ng paikot-ikot. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang mensahe ni Senyora Gloria sa group chat ng pamilya. Ang dating manugang ay bumabalik sa kumpanya at gumagawa ng gulo. Sinumang makakakita nito ay lumayo, huwag hayaang makuha kayo sa mga panloob na usapin. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa banyo nang matanggap iyon. Ang tubig mula sa gripo ay dumadapo sa aking kamay, malamig ngunit hindi na sapat para pakilalin ako. Tinitignan ko ang mensahe ng babae. Naramdaman ko ang pagkakilala sa pinakahuli niyang anyo, isang babaeng hindi na kayang tanggapin ang pagkawalan ng kontrol. Bumukas ang pinto ng kwarto ng mahinahon. Pumasok si Ramon, hawak pa rin ang telepono. Tinitignan niya ako ng ilang sandali, hayak na hindi siya comfortable. Tumindo ang telepono ko, muli mensahe niya. Huwag mong ipahiya ang nanay. Anong ginagawa mo sa labas ng kumpanya? Pinunas ko ang aking makamay, binuksan ang pinto at lumabas. Nananatili si Ramon roon. Ang mukha ay parang siya ang nasaktan. Tinanong ko siya. Ang boses ko ay kapaki-pakinabang na tulad ng bingi ang sarili ko. Nagmemensahe ka sa akin ngunit nasa harap mo ako, hindi ka makapagsalita ng direkta. Namula si Ramon ngunit hindi dahla sa kahihiyan, sa hindi comfortable. Gusto kong maging mahinahon ngunit palagi kang gumagawa ng komplikasyon. Pagod na ang nanay, babalik ka sa kumpanya at nag-away. Iniisip mo ba ang dignidad ng nanay? Tumingin akong direkta sa kanyang nga mata sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan. Mayroon ka bang nainiping isip ang tungkol sa dignidad ko? Nagula si Ramon. Nagutal siya. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ako, ang ngiti ay hindi na mapait, malamig at manipis tulad ng isang sinulid. Nakita mong sinalubong ng nanay mo sa kumpanya, siniraan kami, ngunit ang pagtanong ko sa aking sariling karapatan ay naging kawalan ng dignidad. Binuksan ni Ramon ang bibig ngunit hindi makasalita. Wala siyang sagot dahil hindi rin niya kailanman itinuturing ako bilang may boses sa pamilyang ito. Nanginig muli ang telepono ko, isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Sumagot ako, ang boses ng isang dating account manager ay nanginginig. Ate Ligaya, totoo bang babalik ka sa shareholders meeting? Nagaantabay ang lahat ng board dito. Sinasabi ni Senyora Gloria ay gumagawa kang gulo. Nagpasalamat ako at ibinaba ang tawag. Nag-text si Miguel agad pagkatapos. Ate, hindi pangkaraniwang meeting ngayong hapon. Gusto nilang harangan ka bago ka lumabas ng opisyal. Huminga ako ng malalim. Mabilis ang lahat, higit pa sa aking inaasahan. Ngunit sa halip na matakot,
Naramdaman ko na parang tamang-tama ang bawat hakbang ko sa isang laro na sa akin talaga nun. Tinitignan niya ako ni Ramon, ang boses ay maiting na. Toto bang pupunta ka? Gusto mo bang magulo ang lahat? Lumingo na ako, hindi pa nakikipaghalikapang mata. Magulo na ang lahat, matagal na hindi mo lang nakikita. Pinigilan niya ang kanyang sarili ng huminga. Huwag na sana, huwag nang harapin ang nanay. Para sa lahat ang ginagawa ng nanay. Natawa ako, ang tawa ay bumaksak tulad ng talim sa hangin. Para sa akin na nalok ang aking card, pinigilan akong hawakan ang aking sariling pera, sinabihan sa harap ng lahat na hindi ako marunong manganak. Kung iyon ang para sa akin, siguro ay ako ang pinakamapalad na tao sa mundo. Hindi na makapagsalita si Ramon. Kinolekta ko ang bag, kinuha ang jacket. Inagaw niya ito. Saan ka papunta? Maikting akong sumakot. Sa kumpanya, namutla si Ramon. Pupunta ka ay magdadala lang ng problema sa sarili mo. Hindi mo kilala ang nanay. Pinuputol ko siya. Wala nang makakatakot sa akin. Lumabas akong kwarto, ang tunog ng pintong naksara sa aking likod ay parang huling tuldok ng isang bagay na matagal na ring patay. Pagbaba sa sala, nakita ko si Senyora Gloria na nakikipag-usap sa telepono. Ang boses ay malakas at matibay. Kapag lumapit siya sa kumpanya, sasabihin ko ng direkta hindi ko papayagan. Manugang dati lang hindi siya leader. Ano bang karapatang mayroon para bumalik sa mga pulong? Tinitingnan niya ako at lumayo na parang hindi kilala ang isa't isa. Ngunit hindi na kailangan kong kanyang pakilala. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Ang hangin sa labas ay malamig, maraming ulap ang langit. Ang hangin ay malakas na nagbababala ng isang paparating na bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko pinagtatabuyan ang bagyo. Diretso akong nakapunta sa direksyon nito. Sa daan nanginig muli ang telepono, isa pang mensahe ni Ramon. Huwag kang magmatigas. Bumalik ka habang hindi pa huli ang lahat. Tiningnan ko ang screen ngunit hindi sumagot. Inilagay ko ang telepono sa bag. Mas mabilis na naglakad, ang presyon ay muling dumating sa pangalawang pagkakataon. Ngunit iba ito sa dati, hindi na ako nanginginig, hindi na natakot, hindi na mahina habang nakatayo sa sulok ng bahay at pinapanot nilang tapak-tapakan ang aking dignidad. Alam ko ang aking ginagawa at sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakatagal na panahon, alam kong tama ako. Ang itim na ulap sa langit ay naktipon sa isang mahabang linya. Darating ang bagyo, ngunit darating din ako. Ang laruan ay hindi nasa kanila lamang. Kinaumagahan, nagising ako ng may kakaibang pakiramdam, hindi masaya, hindi malungkot, hindi galit. Malinaw lamang, malinaw hanggang sa kahit isang pata ng tubig ay hindi na makaalok pa. Bumangon ako sa kama, inalis ang kurtina. Ang liwanag ay bumaha at kumulo sa aking mukha sa salamin. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming buwan, nakita ko ang aking sariling gising, hindi ang klaseng ang gising dahla sa sugat, kundi ang klaseng gising nga isang taong alam na niyang nakarating na siya sa ilalim at hindi na mabababa pa. Nagabiso ang telepono, tinanggap ko si Ramon. Huwag kang pumunta sa kumpanya ngayon, galit na galit ang nanay. Agad ko itong binura, walang kahit kaunting pag-alangan. Hindi ko kailangan pang alamin kung ano ang iniisip niya, at hindi ko rin kailangan malaman kung sino ang panik ni Ramon. Ang tanging kailangan kong gawin ngayon ay tumayo para sa aking sarili. Binuksan ko ang folder na ibinigay ni Miguel kahapon. Bawat pahina, bawat numero, bawat detalyeng pagnanakaw ay nakalatag ng maayos tulad ng mga piraso ng isang malaking larawang matagal akong pinigilan na makita. Inayos ko ang mapapel at inilagay sa isang lumang leather briefcase na dati kong dala sa mga importanteng pulong. Nang ilagay ko ang briefcase sa sulok ng aparador ng araw ng aking pag-alis, nag-isip ako na hindi na ako makakaroon ng pagkakataong gamitin ito muli. Nang buksan ko ngayon, ang amoy ng lumang balat ay nagpaalala sa akin ng pakiramdam, kalakasan mula sa panahon na ako pa rin ako. Nang bumaba ako, si Senyora Gloria ay naupo na at umiinom ng tsaa. Tumingin siya sa akin, ang ngamatay malamig tulad ng yelo. Saan ka pa pupunta? Nakatayong tuwid ang likod ko, kalmadong sumagot.
sa kumpanya pa rin. Ibinaba niya ang tasa ng malakas umagos ang tsa. Ano ba ang palagay mo na karapatang mayroon ka? Ano ang ginagawa mo doon? Pinapahiya mo na naman ako. Tinitingnan ko siya ng direkta. Ang boses ko ay hindi mataas o nanginginig. Nagtatrabaho ako na para sa aking sarili, nanay. Natawa siya ng malakas, ang tawa ay nagingay hanggang sa napalamig ang silid. Trabaho mo, dati kang manugang, wala nang nag-iisip pa sa iyo. Iniisip mo ba ang aking dignidad? Inayos ko ang aking bag, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ako ay founding shareholder at alam ng nanay iyon ng mas malinaw kaysa sa sinuman. Namutla si Senyora Gloria ng isang sandali, sapat para makita ko na hindi na siya kasing matibayang dating tiwala niya. Tumayo siyang bigla, nagturo sa akin. Sino ang nagpabatid sa iyong bagay na iyon? Sino ang humiwalay sa iyo? Hindi ako sumagot, hindi na kailangan. Lumiko ako, naiwan sa likod ko ang galit niyang pag-ungol. Ngunit kakaibang bagay, hindi na nito ako tinatakot. Nagpapatibay pa nga ito sa aking paniniwala na tama ang aking daan. Sa daan papunta sa kumpanya, binuksan ko ang bintana ng taksi para pumasok ang hangin. Mabilis ang syudad ng umaga, ngunit mahinahon ang aking puso, kakaibang tahimik. Tulad ng mga pintong inakala kong mahigpit na nakalok ay unti-unting bumubukas isa-isa. Nang pumasok ako sa lobby ng kumpanya, ilang dating kasamahan ang natigilan. Tinitingnan nila ako na parang isang tao mula sa nakaraan na lumabas sabay-sabay na nagulat at nag-aasam-asam. Isang babae na dati kong kasama ay bumulong sa katabi niya. Nakabalik na pala ang ate. Nakatayo si Miguel sa harap ng elevator. Nang makita niya ako, ngumiti ng mahinahon. Nandito ka na, ate. Sisimula na ang pulong. Tumango ako. Si tayo na. Ang malaking conference room ngayon ay mas maraming tao kaysa dati. Ilang shareholder ang naroon na nagtatrausap ng mababa. Nang pumasok ako, bumaksak ang katahimikan sa buong silid, lahat ay nakatuon sa akin. May nagulat, may nag-alala, may hindi komportable. At ang pinaka hindi komportable, siyempre, ay si Senyora Gloria. Tumayo siya ng agad. Anong ginagawa mo dito? Ang shareholders meeting ay panloob na usapin, wala kang bahagi. Kalmadong ibinaba ko ang briefcase sa mesa, maayos at dudut-sutong galaw. Pagkatapos ay nakatayo ng tuwid. Diretso ang tingin kay Senyora Gloria. Ang ulo ay nakataas. Karapatang founding shareholder, nanay. Bumaksak ang katahimikan sa buong silid. Ilang shareholder ang lumingon sa isa't isa. Ang natitirang mataw ay tumingin kay Senyora Gloria at naghihintayng reaksyon. Walang nangahas na pumasok sa gitna, ngunit walang isa ring kumiling dito na maliit na bagay. Nagsalita si Senyora Gloria nang muli pinilit na makuha ang ugali ng pamumuno. Ano kang founding shareholder? Manugang ka lang, manugang na dati na. Wala kang karapatang pumasok dito. Kalmadong hinila ko ang upuan at umupo, hindi dinakdagan ang boses niya, ngunit malinaw ang bawat salita tulad ng talim ng kutsilyo sa mesa. Hindi kailanman pumirma ang sarili ko nge dokumento, nege paglipat, nege shares. At ayon sa batas, kahit mayroon man akong porsyento ng kapital, mayroon akong karapatang dumalo sa lahat ng pulong kasama ang pulong ngayon. Ibinigay sa akin ni Miguel ang dokumento ng pagkumpirma ng pagmamay-ari. Binuksan ko ito at inilagay sa harap niya. Ang bawat tingin sa silid ay nakatuon kay Senyora Gloria. May nakunot ng may nagdududa, may talagang hinulaan na ito, ngunit hindi nangahas na sabihin. Umatras si Senyora Gloria ng isang maliit na hakbang, napakaliit, ngunit sapat para makita ko ang pagnanggalok sa kanyang mapaa. Gusto mo bang sirain ako? Inakala mong maari mong takutin ang isang matandang babae gamit ang ilang papel? Mahinahon akong sumagot. Hindi sinisira ng sinuman ang sinuman, kinakalaga ko lamang ang karapatang sa akin. Isang matandang shareholder ang nagsalita. Senyora Gloria, ang pagmamay-ari ni Ligaya sa kumpanyang ito ay napatunayan ko na. Ayon sa batas, siya ay may karapatang dumalo sa lahat ng pulong tungkol sa pananalapi. Natahimik si Senyora Gloria, ngunit nagsisikap siyang kontrolin ang sitwasyon at kunin muli ang hitsurang pamumuno.
Ang palagay mo ay maari mong lutasin ang lahat ng bagay sa pagdating mo dito. Sinira mo ang pamilya ngayon ay sisirain mo pa ang kumpanya. Mahinahon kong binuksan ang briefcase at kinuha ang buong folder ng dokumento na inihanda ni Miguel. Hindi sumagot sa kahit isa sa kanyang sinabi, inilagay lamang ang maito ng maayos sa gitnang mesa. Ang boses ko ay tumanggap. Naparito ako para ipakita ang mga hindi pangkaraniwang gastusin sa nakalipas na panahon, kasama rin ang mga kontratang kulang sa transparency na nilagdaan ng kasalukuyang direktor. Nakaagahan ang buong silid. Ang mataw sa harap ko ay inilihim para mas malinaw na makita. Namutla si Senyora Gloria isang hakbang paatras. Saan mo nakuha ang mga iyon? Sino ang nagbigay sa iyo ng mga bagay na iyon? Tumingin akong direkta sa kanya at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ginagawa ko lamang ang dapat ko, sanang matagal nang gawin, kinokontrol ang bahagi ngari-ariang sa akin. Naksimula na ang pulong pakaran nito, sunod-sunod na tanong tungkol sa responsibilidad at paliwanag. Ngunit hindi na ito iniingatang ng aking isip. Sa sandaling iyon, napaktanto ko na talagang tumayo na ako. Hindi ako naghihiganti, kinukuha ko lamang ang sa akin. At sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa akin. Ang espesyal na auditing meeting ay ginanap isang Lunes na umaga, mahimbing. Ang langit ay parang naunawaan na ang kumpanya ay makakasaksi ng isang malaking lindol. Pumasok ako sa conference room nang walang sinasabi, tahimik na umupo. Sa harap ko, ang audit folder ay halos 3 sentimetro ang kapal, tinatakan ngang 2 pulang selyo. Si Senyora Gloria ay nakaupong una sa mesa, nagpipilitang mapanatili ang kalmado, ngunit ang kanyang kamay sa basong tubig ay hayak na nanginginig. Si Ramon ay naupo sa tabi niya, panlabas na pagod. Bawat pagtingin sa akin ay agad na inilihim tulad ng taong gusto, pero hindi maatim na harapin ang isang bagay. Inilagay ng tagapangulo ng lupon ang folder sa mesa. Ang boses niya ay malalim at tiyak. Ang auditors ay magbabahagi ngayon ng nga resulta. Pakikinig tayo. Tahimik ang buong silid hanggang sa marinig ang mahinang ugnayan ng tape ng binuksan ang folder. Ang auditor, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, nakasuot ng salamin, ay tumayo at isa-isang binasa ang nilalaman. Bawat salita ay mabigat tulad ng martilyo sa bakal. Ang maresulta, ang financial investigation sa 2 taon ng pamamahala ng Director Gloria ay ang sumusunod. Tinitignan niya ang buong silid bago bumasa ng malakas. Una, ang panloob na gastusin ay lumagpas sa budget ng 50% kumpara sa naibigay na pahintulot. Isang mahinang ingay ang lumabas. Namutla si Senyora Gloria. Pangalawa na italang 63 na transaksyon ng walang wastong resibo o mga resibong binago ng labak sa regulasyon. Itinangnan ko si Ramon Jumujuko, si Jangunit biglang tumayo, si Senyora Gloria. Hindi toto, walang bago-bago. Ang mga empleyado ay nanggulo sa akin. Ano bang uring ka pag-audit ito? Hindi kumukurap ang auditor. Mayroon kaming ma-orihinal na kopya mula sa bangko, lahat ay tumutugma sa lagdang babae. Lahat ng tingin sa silid ay nakatuon sa kanya. Umatras siya ng kalahating hakbang. Ang ngalabi ay nanginginig. Pangatlo, 3 kontratang may malaking halaga ang nilagdaan ng hindi dumaan sa Board of Directors o sa mga pinuno ng sangay. Ang 3 kasosyong kumpanya ay hindi mabe-verify ang address ng pagpaparehistro. Malamang ay hindi umiral ang mga kumpanyang ito. Nakmalaking mata si Senyora Gloria. Ginawa ko iyon para mapabilis ang trabaho. Hindi dumaan sa board, kaya naman, direktor naman ako. Nagsalita ang isang matandang shareholder. Ang boses ay malamig tulad ng yelo. Ang direktor na pansamantala ay walang kapangyarihang lampasan ang pag-aprubang board. Alam mo mismo iyon ng malinaw. Nagbago ang muka ni Senyora Gloria. Lumingon siya kay Ramon. Ramon, anak, sabihin mo ang isang bagay. Sabihin mo sa kanila na tama ang ginawang nanay mo. Ngunit bahagyang umiling lamang si Ramon, ang labi ay naksara. Umiwas siya sa tingin ng lahat sa silid. Isang katahimikan na nakpatumba kay Senyora Gloria. Nagpatuloy ang auditor. Pangapat, ang ratang kita.
ay malaki ang pagbaba sa nakalipas na 2 taon. Ang direktang sanhi ay ang maling pamamaraan at hindi maliwanag na paglalaan ng budget. Tumingin ako pababa sa mesa, isang lungkot ang naramdaman ko para sa aking sarili. Isang babaeng dating kumpiyansa, dating malakas, dating namamahala, ang isang matatak na kumpanya naging tunay na anino nang umalis ako. At ang pumasok sa puwesto ko, sa halip na pangalahan ang pundasyon na aking itinayo, ay pinutol-putol at winasak ito ng walang kahabakan. Isinara ng auditor ang folder, ang boses ay lumusop tulad ng isang hatol. Sa batayan ng mga ebidensyang hindi maaring ipagpalit, inirekomenda ng auditing team ang suspension ni Director Gloria habang naghihintay ng karagdagang investigasyon. Tumahimik ang buong silid. Tumayo ang tagapangulo ng lupon, ang 2 kamay ay inilapag sa mesa. Tinitingnan niya ang bawat isa, pagkatapos ay direkta kay Senyora Gloria. Nakpulong kami ng maaga at sa kasunduan ng 8 sa 9 na miyembro, ang aming desisyon ay ang sumusunod. Huminto siya ng 1 segundo, tumingin sa bawat tao, pagkatapos ay direkta kay Senyora Gloria. Ang suspensyon ng posisyon ni Senyora Gloria bilang direktor ay makakabisa mula ngayon. Isang malakas na ingay ang lumabas. Malakas na humampas ng kamay si Senyora Gloria sa mesa, itinulak ang upuan sa likod. Ang mukha ay naging pula, ang mamatay punong-puno. Kayong lahat nagsisamahan kayong magsamantala sa akin dahil sa babaeng ito. Umalis siya at pagkatapos ay bumalik para sirain ang aking bahay, ang aking kumpanya. Bulag ba kayong lahat? Tumayo ako, hindi sumigaw, ngunit sapat para marinig ng lahat. Hindi sinisira ng sinuman ang anuman. Pinayagan kong magsalita ang katotohanan. Tinitignan niya ako ni Senyora Gloria na parang gustong lapain ako. Yumuko ako ng bahagya, ang boses ay napakalumanay hanggang sa nakakatakot. Kung hindi nakamali ang nanay, walang makakaapit sa nanay. Ngunit kung nakamali ang nanay, ang manumero mismo ang magbababa sa nanay, hindi ako. Isang shareholder ang tumayo. Senyora Gloria, ayon sa tuntunin ng kumpanya, kapag may pinaghihinala ang pagkalugi, ang direktor ay kailangang magbigay ng paliwanag at pansamantalang suspensyon ang ilalagay habang nagaganap ang investigasyon. Tumayo si Senyora Gloria ng pabalik-balik, parang nawalan ng lakas. Nang makarating siya sa pintuan, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ligaya, magsisisi ka. Agad akong sumagot ng hindi kumukurap. Kung nakamali ako, mananagot ako. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang kailangang managot. Naksara ang pintuan ng conference room sa likod niya, at sa sandaling iyon, alam ko na lumipat na ang aking buhay sa bagong pahina, at ang kapangyarihan sa kumpanyang ito ay hindi nahawak niya pa. Pagkatapos ang decision and suspension, mabilis ang pagbabago sa loob ng kumpanya. Sa loob ng 2 linggo, ang lahat ng itinatayo niya sa maraming taon ay gumuho. Ang ulat ng mas malalim na investigasyon ay nagpatunay na ang malaking pagkalugi ay hindi isang pagkakamali sa accounting kundi isang maling pamamahala. Ang board ay humingi kay Senyora Gloria na umalis sa lahat ng posisyon sa kumpanya at sagutin ang batas kung mapatunayan ang makanda ng panlilinlang. Alam kong lalabanan niya ito, ngunit hindi ko inasahan na mahuhulog ang lahat ng ganito kabilis. Ang pangalawang kabiglanan ay dumating agad pagkatapos si Ramon ay napilitang umalis sa trabaho. Narinig ko ang balita mula kay Miguel bago pa man makita si Ramon mismo na nakatayo sa labas ng lobby ng gusali ng kumpanya na may kahon ng personal na gamit. Punit ang kanyang polo, nakabitin ang tali, ang mamata ay pula na parang maraming gabi na siyang hindi nakatulog. Tumingin siya sa akin, tumingin ako sa kanya, walang nagsalita. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lalaking dating asawa ko ay nalabi na lamang na isang anino na nadaloy kasama ang mapakakamali ng kanyang ina. Wala ng pagmamalaki, wala ng pagtayo sa likod ng nanay para sumagot, tanging pakahabag na lang. Lumayon ako bago pa siya, hindi ko na siya sinisisi, hindi na rin nalulungkot. Pagkatapos ng kabigong iyon, nahulog ang reputasyon ni Senyora Gloria sa mundo ng negosyo hanggang sa ilalim.
Ang magkasosyo ay tumanggi na muling makipagtulungan, ang magkakilala ay umiwas, maging ang mga-eleganteng pagtitipon na noong araw ay hindi siya laging inaanyayahan. Isang tao na sanay na nakatayo ng mas mataas kaysa sa iba ngayon ay nalulusob sa gitna ng mundong kanyang nililikha. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi ka rin manlalamig gaya ng sandali na muling nakita ko siya sa isang hindi inaasahang lugar. Isang linggo ang hapon, pumunta ako sa supermarket malapit sa bahay para bumili ang ilang bagay. Habang pumipili ang gulay, narinig ko ang tunog ng isang tao na malakas na naglagay ang basket na lulok ang ilang kamatis. Yumuko akong tulungan pagkatapos ay tumingin pataas. Nakita ko ang babae, hindi na siya ang Senyora Gloria na makapangyarihan, itinuturo ang bawat bagay, mataas ang takong, maingat ang pag-ayos tulad noong araw. Sa harap ko ay isang babaeng gulong-gulo ang buho, mas payat na nakitang-kita, ang mata ay matimtulat ng hindi natulog ng isang buwan. Tumingin siya sa akin, una pa ay gustong lumayo, ngunit huminto. Nanginig ang kanyang kamay ng isang tibok mahigpit na kumapit sa handle ng basket na parang iyon ang nag-iisang nagpapanatili sa kanya nang nakatayo. Nakatayo akong walang pag-iwas. Dalawang babae na dating naharap, dating nakturing sa isa't isa bilang tinik sa mata, ngayon ay nakita sa gitna ng hanay ng magulay, walang kapangyarihan, walang isa na mas mataas kaysa sa isa. Marahil ay mahirap para sa kanya ang isang pahingi ng tawad, hindi ko inabangan. Ngunit siya na ang nagsalita bago pa ako. Ang boses niya ay mapaos at maliit, hindi katulad niya kahit kaunti. Ligaya, ayos ka ba? Natihilan ako. Ang tanong na iyon ay hindi isang ordinaryong salita, ito ay isang pagkilala, isang pagpapababa ng sarili, isang paraan ng pagyukot na sa buong panahong naging manugang ako, hindi ko kailanman narinig. Mahinahon akong sumagot. Ayos naman po. Pinigil ng babae ang kanyang labi, bahagyang namula ang mamata, ngunit lumingo siya para itago iyon. Nagsalita siya ng isang pangungusap na halos nakpatayo sa akin ng ganap. Huwag ka na magtampo sa akin. Habang tumatanda ang tao, lalo siyang natatakot sa kahihiyan, minsan nagkakamali ng hindi pa alam kung paano itama. Matagal ko siyang tinitignan. Hindi na siya nangangalik dahla sa galit o dahla sa nababago ang kapangyarihan. Nangangalik siya dahla sa buhay ay nagtuturo sa kanya ngaral na napakamahal ng presyo. Inilagay ko muli ang paketeng gulay sa istante at mahinahon ang isang linya na lumabas tulad ng hangin na dala ng amihan. Sana manatiling malusog ang nanay. Yumuko ang babae ng totohanan sa unang pagkakataon na hindi dahla sa pagkatalo kundi dahla sa pagkilala na pinalis niya ang anak niya sa kabiguan, kusa niyang sinunok ang kanyang reputasyon, kusa niyang winasak ang mga relasyong kanyang naitayo. Lumakad ako bago siya, ang balikat ko ay hindi mabigat, ang puso ko ay hindi kumikidlat. Dahil ng araw na iyon ay naunawaan ko ang isang bagay, walang paghihiganti na mas malaki kaysa sa hayaan silang harapin ang kahihinatnan ng kanilang sariling mga ginagawa. At ako sa wakas ay nakalabas na sa kadiliman nila sa pamamagitan ng lakas na noon ay hindi ko alam na mayroon ako. Pinirma ko ang huling pahinangan, folder ng bagong proyekto at tiklop-tiklop ito sa mesa, ang mesa na gawa sa kahoy na nuwes na ipinadala kaninang umaga. Ang bagong opisina ay hindi malaki ngunit punong mainit na liwanag, halaman at nakakalib na amoy ng essential oil. Lahat ay mayos, malinaw at sa akin. Walang sinuman ang makakapagagising bangkad sa aking mukha. Walang sinuman ang magtuturo sa akin na tumayo o umupo. Walang sinuman ang makakapagdesisyon para sa akin muli. Inilihis ko ang upuan at itinuan ang mga mata sa labas ng bintana. Ang syudad sa gabi ay parang isang makapal na itim na tela na may mga gintong ilaw na nakatahi. Ang masasakyan sa ibaba ay maayos na dumadaan, hindi na nakapagpapalunok sa akin tulad ng mga lumang gabi. Ang kalayaan minsan ay hindi katakataka. Dumarating ito tulad ng isang pahinga na hindi mo alam na matagal ka na palang nagpipigil. Isang katok sa pinto, dumungaw si Miguel, 2 tasangang mainit na salabat. Ate, uminom ka para mainitan. Malamig ngayon.
Ngumiti akong tumanggap ngang tasa ang init ay dumain sa kamay ko at sa puso. Umupo si Miguel sa katapat. Ate Ligaya, halos maayos na ang operasyon ngang bagong kumpanya mo. Paano mo mararamdaman? Tumingin ako sa silid at pagkatapos ay sa syudad sa labas. Magaan, ngumiti si Miguel. Hindi ko pa nakita ang gate na ganito kalmado. Mahinahon akong sumagot sa bawat salita, parang matagal na akong natututo kung paano magsalita. Noon ay nag-isip ako na kailangan kong panatilihin ang pamilya kahit anong mangyari, ngunit pala ang pagpapanatili sa sarili ay higit pang mahalaga. Tumango si Miguel. Naintindihan ko, ate. Mayroon lang na mga tao na kapag tumayo ka, kikilalanin na rin nila ang kanilang sarili. Hindi ako sumagot. Naalala ko si Senyora Gloria sa supermarket, naalala ang nangangalog na mga mata niya, ang mahinang tanong na sa buong buhay niya ay hindi niya nasabi sa sinuman. Naalala ko rin ang mabuwan na dinalhin ko ng pababa sa sulok, nag-isip na napakalit ko. Ngunit ngayon ay nakaupo ako sa opisina ng aking sariling kumpanya. Hindi isang opisina na ibinigay niya iba, hindi isang posisyon na ibinigay niya iba. Lahat ito ay sarili kong ginawa hakbang-hakbang. Tumadyo si Miguel para umuwi. Bago lumabas sa pinto, lumingon siya. Ate Ligaya, kung mangyari ulit ang mga bagay na iyon, pipiliin mo pa ba ang magtiis tulad ng dati? Tumingin akong direkta sa kanya, umiling. Hindi. Pipiliin ko ang tumayo. Pipiliin ko ang sarili ko. Nagsara ang pinto, ang silid ay natira ang mahinang ingay nga aircon. Inilihis ko ang upuan para humarap sa syudad ng isa pang beses. Ang mga ilaw ay bahagyang humipo sa salamin, kumikislap tulad ng mapata ng tubig na nahulog na ngunit wala ng dahilan para maroron pa. Sumandig ako sa likod ng upuan. Mahinahon na nagsalita sa aking sarili at sa babaeng nun ay halos hindi na makahinga sa kahinaan. Tinatanong nga, tao kung paano ako namuhay nang mawala ang lahat. Namuhay ako sa aking sariling mga paa at ayos na ako ngayon. Walang walang kapaitan. Kapayapaan lamang ang bagay na nun ay palagi kong inisip na hindi ako karapat-dapat. Ngunit pala, ang kapayapaan ay hindi naghihintay na ibigay ngang iba. Ang kapayapaan ay isang bagay na ikaw mismo ang nagbubukas ng pinto at nagpapasok. Ipinagpahinga ko ang aking mamata para pumasok ang malamig na hangin mula sa labas, mahinahon ngunit malinaw. Tulad ng isang bulong na nagpapaalala sa akin na ang buhay ng isang babae ay hindi kailanman nagtatapos sa isang pintong malakas na naksara. Isang pintong naksara ay nagbubukas lamang ng isa pang pintong mas maliwanag, mas malawak at mas tama para sa iyong sarili. At para sa mga naroron pa sa kadiliman, ipinapadala ko ang isang buong pusong salita. Kung ikaw ang akin nun, pipiliin mo bang manahimik o tatayo ka? Dahil ang bawat babae, anuman ang kanyang edad, ay karapat-dapat sa paggalang, sa pakikinig, sa pamumuhay ng hindi kailangang yumuko. Iyan ang mensahe na hustong ipaalala na kuwentong ito. Hindi pa huli para piliin muli ang iyong sariling buhay.